Kuha yan sa dashcam ng isang sasakyan sa C5 northbound sa Taguig. Kitang nakaupo sa harang ng tulay at nagmamasid ang isang batang lalaki. Ilang sandali lang tumawid siya at may hinablot sa bukas na bintana ng isang utility van. Tumakas ang bata, bitbit ang isang cellphone. Sa CCTV sa Barangay East Rembo, nahagip ang bata kasama ang isang lalaki na hawak na ang tinangay na cellphone. Nakuhanan din sila na papunta sa direksyon ng Pasig at Pateros. Ayon sa pulisya, walang nagpa-blatter ukol sa insidente. Pero dahil maraming residente ang nagreklamo tungkol sa insidente, hinahanap na nila ang nahulikam na snatcher pati ang kasamahan niya. Arestado sa Antipolo City ang isang dating barangay tanod sa Maynila na nangmolestya umano sa 4 na menor de edad. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang isang lalaki dahil naman sa panggagahasa umano sa menor de edad niyang anak. Itinanggi ng mga akusado ang mga paratang. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Mga pulis ng Antipolo kami, binabahan ka ulit ng warrant of arrest sa kasong qualified rape. Sa bisa ng arrest warrant na dakip ng Antipolo Police, ang 50 anyos na lalaking ito dahil sa kasong panggagahasa ng menor de edad niyang anak. Ayon sa pulisya, naganap ang pangahalay taong 2018 sa nooy 12 anyos na biktima. Naaresto raw ang akusado noong 2020 pero na-dismiss ang kaso dahil sa hindi pagdalo ng biktima sa mga pagdinig, kaya't nakalaya siya noong Pebrero 2022. Mula noon ay nagtago na raw ang akusado ayon sa pulisya. However, nung itong minor complaint natin nung nakahingi na siya ng tulong, na-revive ulit yung kanyang complaint against sa kanyang sariling ama, kung kaya't nalabasan ulit ito ng warrant of arrest. Naglabas ulit ang korte ng arrest warrant laban sa akusado noong October 2022. Ang akusadong si alias Al, mariing itinanggi ang paratang. Aniya, dinidiin lang daw siya ng kanyang hipag dahil sa away sa bahay. Wala pong katotohanan, wala pong pangyayaring ganun. Dahil sa bahay, kaya ginagawa nila ako ng kwento. Yung anak ko kasi bata pa kaya na parang nasusulan lang po kasi. Nahaharap ang akusado sa kasong qualified rape na walang nirekomendang piyansa. Arestado rin sa Antipolo ang 56 anyos na lalaking ito dahil sa pangmomolestya umano sa 4 na menor de edad. Sa record ng pulisya, taong 2011 nang maganap ang krimen. Yung ating pong arestado ay may 4 na warrant of arrest kung saan ito ay yung acts of lascivious business. Yung 5 kaso niya ay complaint ng 4 na magkakaibang minor de edad sa paghihipo niya. Taong 2012 nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong si alias Hill. Nagtagura ang akusado mula noon at nanirahan sa Tondo, Maynila, kung saan nanungkulan siya bilang barangay tanod. Sabi ng akusado, walang katotohanan ang paratang na panghihipo niya sa mga biktima. Di rin daw siya nagtago. Wala po akong ginagawang ganun. Trabaho lang po ang hinahanap ko, kaya ako umalis doon. Aniya, napag-initan lang din daw siya bilang isang tanod. Kasi po may mga sinasaway kami mga kabataan doon na yung mga pasaway, siyempre yung karpyo, ayaw sumunod. Ayun, kaya nila ako siguro dahil doon. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakadetain ang lalaki. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Oslob, Cebu matapos umano niyang pagtatagain at mapatay ang kanyang ama at kapitbahay. Cecil, ano ba nangyari? Rafi, iniimbestigahan pa ang punot dulo ng krimen. Pero nakita raw ng kapatid ng sospek na may dala itong itak at kalaunay nakita na ang mga katawan ng mga biktima. Yan at iba pang may init na balita, hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sugatan at nakagapo sa loob ng ambulansya ang lalaking yan matapos arestuhin ng pulisya sa Oslob, Cebu. Ang 23 anyos na lalaki itinuturong pumatay sa kanyang ama at kapitbahay gamit ang itak. Nadatna ng kapatid ng sospek na tadtad ng taga ang kanyang ama. Pati na rin ang 75 anyos nilang kapitbahay. Hustisya ang hiling ng kaanak ng nasawing kapitbahay.
Hindi naman nagbigay ng pahayag ang sospek na dinala sa isang pagamutan sa Cebu City. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Arestado naman ang 5 lalaki sa Cebu City matapos masangkot sa rambol sa barangay Kamputao. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-iinom sa loob ng isang disco bar ang 2 grupo ng mga lalaki. Maya-maya bigla na lang daw hinampas ng isang lalaki ang taga-kabilang grupo ng helmet. Doon na sila nagkainitan at nagsuntukan sa labas ng bar. Inihahanda na ng pulisya ang isasampang reklamo laban sa mga sangkot na tumangging magbigay ng pahayag. Wala pa ring pahayag ang may-ari ng bar. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasabugan ng granada ang isang pulis mobile sa Kabakan, Cotabato. Bago niyan, may hinabol daw ang pulisya na isang kahina-hinalang lalaki na dumaan sa checkpoint. Nakatakas daw ang lalaki at nang pabalik na ang mga otoridad, may naghagis ng MK2 grenade sa kanilang police car. Sumabog yun sa bandang gasoline tank sa ilalim ng sasakyan. Ligtas naman ang 3 pulis na sakay nito, pero 2 sibilyan ang sugatan sa pagsabog. Patuloy na hinahanap ang sospek na dati na umanong nakulong. Nakisaya sa basaan, kantahan at sayawan ng ilang K-pop superstars sa 2-day Waterbomb Manila 2025. Kasama rin sa festivities si Sparkle singer Thea Astley na todo bigay sa kanyang production number. Yan ang latest ni Nelson Canlas. Are you guys ready? Pasabog ang Day 1 ng Waterbomb Manila 2025. Mapapa-what a blast sa performance at ni Chanyeol. Naging pang naki-water splash sa audience. Ang ilan ngang fans, tinawag ng kababayan ang EXO member dahil sa madalas niyang pagbisita sa bansa. 필리핀 오는 He really likes visiting Philippines because since he gets good energy from the Filipinos. Soaked and unstoppable naman si Baekho sa kanyang sizzling set. Habang perfect namang pang-beat the heat ang water splash ni BI na sinamahan pa ng kanyang hot dance moves. Game ding nakisaya si Running Man Korea star at singer na si Kim Jong-kook. Girl power domination is real din sa kaliwat ka ng performances ni na Hwasa, Won Yoon-bi, Lee Chae-yeon, at Stacy. All-out energy as opening act naman si The Clash alumna and Sparkle artist Thea Astley na pinerform ang kanyang debut single at ilang pang hip-hop songs. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2 buwan na mula na ipagbawal ang pogo sa bansa pero nananatili pa rin daw sa bansa ang mga leader nito. Hanggang 1 taon naman ang nakikita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na mapapaalis na nila ang lahat ng Pogo Hub sa Pilipinas. Balitang hatid ni Katrina Son. Huwag magtaka kung patuloy pa rin ang scamming activities, ayon kay Senator Win Gatchalian. Anya, kahit patuloy ang pagde-deport sa Pogo workers, may mga leader ng Pogo na nasa bansa pa rin daw. Ano pong pagkukulang? Bakit yung mismong mga boss, nasa labas pa rin, nakakagawa pa rin ng mga ganitong aktibidad, illegal na aktibidad, ba't hindi sila nahanap? Yung iba dito ay pumasok sila dito ng gamit yung kanilang working visa. Yung iba ay nagtatago. Mga nanatili dito. Ito yung ayaw bumalik ng China kasi mahigpit ang China. Iiwas sila dito at ang kasamaang palad, nagkikidnap sila, gumagawa pa rin ng hindi magaganda, gumagawa pa rin ng krimen. Sila yung mga nasa likod nitong mga maliliit, yung mga pocket na scamming activities. Batay raw sa impormasyong natanggap ni Gatchalian, ilang Pogo bosses daw ang gumagawa na ng ibang krimen. May nabalitaan lang ako kahapon na mayroong mga Pogo bosses na nandito pa. At nangkikidnap sila ng mga isa't isa
Pati may isang batang nakidnap na nabalitaan ko kahapon na konektado rin sa Pogo. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kilala raw nila ang Pogo bosses at mga personalidad na nasa bansa pa rin. We've been conducting almost non-stop mga rescue, mga raids since February 13th. No? So in the next few weeks, probably, you'll be able to identify other members sa mga Chinese kidnapping syndicate sa mga ito. At sa tulong ng NBI at saka ng PNP, I'm sure manu-neutralize din po mga ito. Tuloy naman daw ang operasyon nila kontra Pogo. Mahigit 2,000 Pogo workers na nga raw ang naideport. So roughly may mga, kung tama ang datos na nabigay sa atin ng iba't ibang mga ahensya, meron pa pong humigit kumulang 10,650 na mga Pogo-related foreign nationals na nandito sa Pilipinas. Sabi ng PAOK, binibigyan daw nila ang kanilang ahensya ng 8 buwan hanggang 1 taon para tuluyang maalis ang lahat ng Pogo hubs sa bansa, katuwang ang PNP, NBI at Bureau of Immigration. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.